O, di ba? Ang angas ng bagong kulay ni Rosy Flare 125. Di ba? Ang galing ng color combination na ginamit. White, green, saka orange. Ayan. Although nalabas na tumatagal na, pero review natin ngayon dahil bagong kulay niya kaya baka interesado kayo. Ito, ulitin natin. 3, 2, 1, go. Years nang huli tayo nag-review ng Rosy Flare 125. Ito ngayong 2023 may bagong lumabas na kulay. Bukod po dun sa dalawang kulay na available, glossy black at glossy blue. Ito dito ako naaangasan talaga. Ang ganda ho ng kanyang white na kulay. And then siyempre umangat lalo nung pinaltan yung kanyang decals or tong graphics niya. Ito kita naman natin yung kanyang pinaka model name na Flare. Ayan, binigyan siya ng color combination na orange at green na bumagay naman sa white, di ba? Okay, hanggang dito sa side niya. Ito nakalagay yung kanyang brand name na Rosy. And then yung kanyang displayment sa baba na 125. And then syempre dapat ganun din ang kulay na combine. Ayan. Hanggang dito po sa likuran niya. Tama naman, walang duplication ng kanyang pangalan. Rosy 125 and then yung kanyang model name na Flare. Diba? Ito tamang-tama yung kanyang design at umangas lalo talaga ang kulay. Okay, check natin yung kabila. Ikutan natin. Alam nyo, dito naman sa Rosy Flare, ang natularan niya talaga, o kamukhang-kamukha niya, ay yung Honda Click na 125 version 1, yung sa akin. Kasi almost the same siya lalo dito sa kanyang panel, di ba? Gantong-ganto yung screen ng aking version 1 na Honda Click. Ayan, dito, digital yung kanyang fuel sa baba, then yung kanyang speedometer dito sa taas, and then yung kanyang turning signal, ito po sa magkabila. And then dito may mga indicator pa po rito. Ayan, diba? Parehong-pareho po talaga. Hanggang dito sa baba, pati yung kanyang sabitan ng hook, yung laki ng kanyang box dito sa left side, hanggang dito sa right side, almost the same po ng sukat talaga. And then, pati po yung kanyang ignition. Ayan, may shutter key lock. O yun, ilock natin. Then, ito yung kanyang switch ng upuan. And then, sa kanyang mga buttons, ito yung kanyang high beam, low beam, busina, left and right turn. And then meron siyang kill switch na dun sa ating Honda Click. Ito yung pinaka ano niya, idling stop. And then yung pagkakaiba naman ito, merong switch off yung kanyang headlight and DRL, and then switch off din yung kanyang push button.
Okay, swerte tayo kasi parang ito po yung napili nung customer. Ayan. Kaya i-activate natin mamaya. Hintayin lang natin. Makita natin yung function ng kanyang mga ilaw. And then sound check din natin siya. And then ito, ang ganda po ng ginamit na kulay dito, glossy black. Nagpatingkad lalo sa kanyang harapan. Hanggang dito sa gitna. Tumerno siya, di ba? Black and white na color combination. Although wala naman siyang ilaw dito. May mga sharp curve lang na mga design. Pero bumagay naman. So dito sa headlight niya, bulb pa rin po siya. Ayan, dito sa kanyang split type na headlight. Ayan, bulb. And then sa kanyang turning signals, ayan, bulb pa rin po. Mukhang ito lang po ang LED, yung kanyang DRL. Okay, bilisan na natin at mukhang matatapos na po mag-transaction dun sa customer. So ito po, mayroon pong sukat na 80 by 80 by 40 ng kanyang front tire. Pero ang malupit dito, tubeless na po siya. Ayan, bali 1-inch tire na gulong, of course, made in China. And then naka-single disc po dito sa kanyang front brake, and then dual path caliper. And then naka-telescopic fork po ang kanyang front suspension na may sticker po ng Rusi magkabila. And then ito yung kanyang pinaka-emblem din sa unahan. Okay, punta tayo dito sa likod. Okay, dito muna sa kanyang CVT. Ayan, meron pa rin siyang kickstart. And then wala lang kill switch yung kanyang side stand. And then ito maganda, mataba at malaki yung kanyang center stand para sa stable na pagpa-parking natin. Okay, naka-single sided shock lang po dito sa kanyang rear suspension. Pareho talaga ni Honda Click. And then ito naman ang maganda sa kanyang rear brake na drum, may cover. Then meron siyang dito nakapwesto yung kanyang gear oil. And then meron pong sukat na 100 by 70 by 14 dito sa rear tire. Then matte black po yung kanyang alloy na mag wheels, tubeless din syempre. And then napansin nyo, almost wala siyang LED na ilaw. Lahat ay bulb siya mula dito sa turning signal at saka sa kanyang taillight or stoplight. Pareho silang mga bulb. And then sa muffler niya, ayan, fully covered siya ng kanyang heat guard, kaya iwas paso tayo. And then meron pong 1.1 liter na engine oil capacity ang kanyang langis dito. And then air cooled pa rin po ang kanyang cooling system. Ito, meron nakalagay na fan cover para mas liquid cooled ang datingan. And then siyempre carburetor type pa rin po ang kanyang fuel system. And then maganda, may rubber yung kanyang footrest dito sa ating OBR, kasi alam nyo matalas po yan dapat talaga may rubber para in case na hindi natin mapansin, madali man tayo sa ating lulod, hindi tayo masusugatan. Okay, yung pwesto ng battery pareho po talaga. Nandito rin sa kanyang footboard. Ayan, meron din siyang utility hook. And then sa grab bar, kulay black pero hindi siya matulas. Pareho talaga. Diba? Then okay, check natin yung kanyang utility box. Mukhang hindi ho kakasya ang helmet dito. Pero siguro half piece kasya. Medyo malawak naman siya. Okay, meron po siyang 5 liters na fuel tank capacity. And then sa kanyang fuel consumption, umaabot po ng 35 to 40 kilometers per liter. And then sa top speed po, meron po siyang 80 kilometers per hour ayon sa manufacturer's claim. And then napansin ko, ang lambot po ng kanyang upuan. Bukod sa may shape na siya, ayan, malalim po ang tabas dito para komportable tayo na uupo. Then hindi naman masyado mataas dito sa pwesto ng ating angkas. Kaya sigurado, komportable po ito sakyan. Siguro uupuan ko para matest natin. Okay, tayo po ay 5'8". Naka center stand pa po ha. Sa pwesto tayo. Ayan, dahil naka center stand siya, mukhang mababa lang po ang ground clearance ito sa seat height, kasi abot pa rin po natin kahit naka center stand. Ayan, ang lambot po talaga ng upuan. O ayan, ipinwesto na natin yung ating paa. Ayan, sakto lang sa kanyang mating. Tayo po ay may size 9 na paa, maliit lang paa natin almost sakto siya, pero may allowance pa ng mga 1 inch dito sa unahan. And then ito, makakapaglaro yung ating
kita, may legroom pa dito kasi kahit meron siyang mga pocket, maluwag pa rin po siya. And then sa turning radius po niya, okay, hindi tayo aabutin sa tuhod, kaya walang problema sa mga singit-singitan. Okay, check natin yung timplan ng kanyang preno. Una dito sa rear brake, ayan, nasa kaliwa, medyo malambot po ha, pero maya adjust naman to kung mahina. Then dito sa front brake, sa disc, ito matigas ang ang pagpiga, makapit siya. Ayan, okay, dahil hindi ganun kataas ang kanyang mga specs, expect na natin na yung kanyang presyo ay abot kaya. Ayan, may cash price po siya na 55,000 sarado. And then pag kukunin nyo po sa installment, magda-down po tayo ng 3,000 lang. And then sa isang taon po, 5,895. At sa 2 taon naman ay 3,350. At sa 3 taon naman po ay 2,505 ang kanyang monthly. Then may rebate pa rin po siyang 300. So kung sa 3 taon nyo kukunin, lalabas 2,205 lang ang kanyang monthly installment. Kaya mura rin at reasonable naman sa kanyang specs, yung kanyang presyo. Okay, bali itim po pala ang nagustuhan ng ating customer. Bali ayun yung ating review. Pero siyempre same lang din siya. Kaya panoorin natin si Sir Benji, yung mekaniko po ng Rusi. Sir, musta? Kakabit niya po yung battery. Ayan. Okay, manood tayo nang tayo ay matuto. Ayun ang sukat ng battery niya, 12N70-4B. Ayan. Ano bang brand yun? Guyui. Guyui. Pero hindi ba papasukin ng tubig? Mayroon ba siyang rubber sa tabi? Ayan, malayo yan. Malayo, malayo. Malayo yung... Mukhang pareho kami ng inisip nung buyer, iwas linis, masyadong maputi ito eh. Kaya kitang-kita doon eh. Kaya daw pareho kami. Black na rin ang nagustuhan. Pero malakas po talaga ang dating nitong kulay white. Isa pa, bago yung kanyang mga graphics, di ba? Yung decals. Kaya ang ganda niya eh, Kasi kung di ako nagkakamali, itong decals po ito, last 2020 pa ito, ganito na siya. Parang hindi siya binago. Ito lang talaga nadagdag ng kulay white. Ayan, kita nyo naman, buti kulay white ang ginamit na ilaw, kitang-kita siya lalo sa gabi. Di ba? Kambal talaga ni click. Ayun. Wala siyang gas, syempre. Okay, ito naman yung kanyang stock na side mirror. Di ba? Talagang copy paste, pareho. Okay, maluwalas po yung kanilang pwesto rito. Hanggang likod, meron po yung covered court doon, may space. Natanawan ko kanina na ang dami palang mga stock na nakaparada rito. Ayan swerte mga taga Victoria. Ayan, marami silang pagpipilian. Okay, available multi-cab. Ayan, 8,000 ang down payment. Sa daily niya, 349. Okay, ay review na natin to. Yung Roscorpia na 8 City na multi-cab. Okay, siyempre bago lagyan ng gas, kukunin muna yung mga chassis number niya para sa ORCR niya pag re-registro sa LTO. Wait lang tayo para ma-witness natin yung pag-activate nitong Rusi Player 125. Alam nyo, sa hirap ng buhay ngayon, kahit best seller na si Honda Click dahil
masa na rin ang presyo niya. Ang reality talaga, mataas pa rin yun. Yung 80,000, napakahirap po ipunin nun sa isang ordinaryong tao. Kaya tayo dito sa Rosie, binibigyan tayo ng pagkakataon na magkamotor pa rin sa murang halaga. Almost kalahati ho ang presyo nito dun sa Honda Click. Kaya ito, sa mga hindi talaga kaya, ito ho talaga ang para sa atin. Ayan, dito sa malapit sa Victoria, Laguna, Rosie Branch. Sa mga interesado, mayroon pa pong isang available na kulay white ang Rosie Flare dito. Kala ko ito ang kukuhain Ito palang kulay black. Okay, activation time. May plastic pa siya, no? Dapat i-choke muna. Ayan, meron pa pala siyang choke. Switch. Dapat talaga niya. Dapat. Fail switch kanina Hintay mo, kailangan bumaba pa yung gas Ayun, mabilis siya bumaba, no? Ayan, titignan natin dito yung tunog. Okay, swabe ang kanyang tunog. Makinis, smooth. Hindi siya makalansing. Kasi sa iba nakakarinig ako ng ibang tunog, may kalansing. Pero dito, buo naman siya. Wala ka mayayain yung kalansing. Sige nga sir, ng konti, tiga ng konti. Okay sir, pakibusina nga. Ayan, ang kanyang busina. Malakas din ang kanyang busina. Okay, sa turning signal ito, kulay yellow syempre. Valve din siya. Sa kabila nga. Wala siyang hazard dyan, Okay, wala rin passing light. Okay, bali, typical na ilaw lang talaga. Sa headlight, sir, pwede ba siya Okay, ang ganda ng kanyang DRL. Akala ko, ito lang ang DRL niya. Hanggang dito pala sa taas. May kilay siya. Okay, yung kanyang headlight, dalawa po, twin split type. Na kulay yellow ang kanyang bulb. So kung talagang gusto niyo na maliwanag, pwede tayo magpalit ng halogen bulb na kulay white. Mas teterno siya at liliwanag. Di maganda yung kanyang direction ng headlight, yung position, payoko. Kaya hindi masisilaw din yung ating kasalubong dahil ang bato ng liwanag niya ay sa kalsada talaga. Sige nga sir, pati headlight niya. Tapos sir, ang high beam niya. May low beam nga siya, may low beam, high beam siya. Wala siyang headlight Nakapatay ata yung kanyang headlight. Diyan sa Ayan. Tapos ang high beam niya yan, sa kaliwa. Ayun, ayan ang kanyang high beam, low beam. Okay. Ayos. Asan yung customer? Dapat nanonood yung customer. Sige nga, pakapreno nga sir dito sa likod. Okay. Activated na ang Rosie Flare 125cc. Kaya mga ka-riders, wala po talagang kill switch itong si Rosie Flare 125. Nakababa siya kaya taas natin. Okay, hanggang sa muli. Maraming salamat po sa inyong panonood. Like, comment, and subscribe sa ating channel.